Only in the Philippines. Kapag naghahanap buhay, multa. Pero kapag tamad at batugan, ayuda. Nasaan ang hustisya? Sa ating gobyerno, huwag sana nating turuan ang ating mga kababayan na maging tamad. Huwag niyong turuan ang mga Pilipino na umasa na para bang mga patay gutom na lang palagi na umaasa sa ayuda. Hindi sana dapat ganun. Huwag ninyong sanayin ang mga tao sa ayuda. Dapat bigyan nyo sila ng hanap buhay. Bigyan nyo sila ng trabaho. Yung trabaho na makakatulong sa kanila para makasurvive sa pang-araw-araw na gastusin. Yung trabaho o kaya naman hanap buhay o negosyo na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Walang masama sa ayuda. Kung panahon ng kalamidad, mamimigay dapat talaga ang gobyerno ng ayuda. May sunog, may bagyo, may lindol, may mga biktima, o kung ano pa mga sakuna, mamigay kayo ng ayuda. Pero ngayon, mali yung ginagawa ninyo eh. Namimigay kayo ng ayuda kahit wala namang kalamidad. Para sa ano? Para sa paghahanda sa eleksyon? Ha? At saka, ang kakapal pa ng mga mukha ninyo. Yung mga politiko na kunyari nagbibigay ng ayuda. Tapos ang laki pa ng mga tarpaulin. Ang laki pa ng mga stickers na nilalagay sa mga binibigay na ayuda. Na akala nila, pera nila yung binibigay nila. Tandaan nyo mga kababayan, yung ayudang binibigay sa inyo, hindi yan pera ng politiko. Pera yan ng mga Pilipino. Pera yan ng Pilipinas. Kaya kapag kayo'y nabigyan ng pera na yan na tagpa 5,000, sa taong bayan kayo magpasalamat. Huwag niyong gawin yung ginawa ng iba na halos sambahin na yung mga politiko na umaangkin sa pera ng taong bayan. Ang tanong ko nga, bakit namimigay ngayon ng ayuda? Bakit sa panahon na malapit ang eleksyon, saka sila nagbibigay ng ayuda? Tapos wala namang kalamidad. Isipin nyo, ang mga kababayan natin na nagtatrabaho araw-araw, na nagnenegosyo araw-araw, yung mga kababayan natin na OFW, yung mga remittance nila sa ating bansa, sila doon nagpakahirap. Lahat ng pagod at hirap ng mga OFW, tinitiis nila para may maipadala sila dito sa Pilipinas. Tapos, yung mga politiko, yung pera ng mga OFW, yung pera ng mga nagbabayad ng buwis, yung pera ng mga Pilipino na nagnenegosyo at nagbabayad ng buwis, ginagamit pang ayuda para lang bumango ang pangalan nila. Mga kababayan, gumising na tayo. Balik tayo doon sa mga naghahanap buhay. Tulad ng mga sidewalk vendors. Oo, merong mga ordinansa, merong mga batas at pulisiya ang bawat lugar, bawat syudad, na bawal halimbawa ang mga sidewalk vendors. Kaya pinagmumulta. Sige, sabihin na natin meron silang nilabag na batas. Pero sana naman kayong mga taga-gobyerno, magbigay kayo ng konsiderasyon. Ang liit-liit na nga ng kinikita ng mga yan eh. Tapos pinagmumulta nyo pa. Hindi ba pwedeng bigyan nyo ng konsiderasyon? Kausapin nyo. Kung bawal dyan, paalisin nyo. At kapag pinaalis nyo, bigyan nyo naman sana ng pwesto. Bigyan nyo naman sana ng lugar na kung saan doon pwede silang maghanap buhay. Maganda nga yun eh. Naghanap buhay sila kaysa hingi sila sa inyo ng pera. Diba?
Huwag nyong babuyin ang mga sidewalk vendors. Huwag nyong gawing hayop. Na para bang pag pinagtataboy nyo na, para na lang silang mga aso. Para na lang silang mga walang kwenta sa inyo. Yan yung ginagawa ng mga politiko. Lalo na kapag nanalo na, nakaupo na sa pwesto. Pero ngayon, alam nyo, bida ngayon, bukang bibig ngayon ng mga politiko na kumakandidato, ang kapakanan kunyari ng mga masa. Ang kapakanan kunyari ng mga taong mahihirap. Pero pagdating ng araw, pag sila'y nakaupo at sila'y nanalo, lahat ng mga sinabi nila, kinakalimutan na yon. Kawawa tayong mga mahihirap na umasa at naniwala sa kanilang mga pangako. Kaya mga kababayan, gamitin natin ito. Gamitin natin ang ating pag-iisip, ang ating mga utak. Pumili tayo ng tapat. Pumili tayo ng tao. Pumili tayo ng kandidato na may puso, yung totoong puso para sa ating mga kababayang mahihirap. God bless Philippines.